So what's up mga boss Lodi Amo, si Chavez na naman again at andito na naman tayo sa panibago nating solo cast session. Yan, medyo basa-basa pa yung book natin at kakaligo lang natin, ano? So hindi pa muna tayo magtataklob yung traditional or signature ah scarf, belo, ano bang ang tawag kasi dito ng mga Arabo, kafay no? Kafay or so yun, nilalagay nila sa ulo nila. So mamaya tayo maglalagay nito pagka medyo tuyo-tuyo na yung buhok natin, no? At for today's video, salamat uli pala sa pagsubaybay sa atin, sa patuloy na panonood, sa pag-share, tsaka pag-subscribe kung sakali man nag-subscribe ka, kung sakali man nag-share ka, o kahit nanonood ka lang ng video na to, no? Thank you sa pagsuporta at marami pa tayong magiging videos na malulupit sa mga susunod pa nating araw, weeks, months. Ratratin na natin to, no? Ratratin na natin to. Kanina nag-jogging ako. May kwento ko lang. Jogging ako nang walang headset, walang music. Kasi usually pag nagja-jogging ako, may music ako eh. Parang na-enjoy ko yung music. Tapos jogging, sasabay ako sa kanta, no? Tapos minsan kapag alam ko medyo hinihingal na ako, ang gagawin ko, hindi, tutuloy ko to hanggang matapos yung kanta. Parang ano siya eh, parang nagiging flow ko siya as I go running. Parang pinapatong ko siya sa habit ko para ma-enjoy ko yung pagtakbo. And then, kanina, naisipan ko lang na walang ganun. The reason why is may napanood akong video kay Rasuson, no? Tsaka kay MJ Aguilar, no? About sa feeling the moment, living the moment. Kumbaga, may mga times daw na, di ba usually pagkakain tayo, minsan may pinapanood tayong videos o gusto natin may movie or nanonood ka ng kay MJS na about sa pagkain din para medyo ganahan ka, no? Or nag-scroll ka ng phone mo. Andun ka sa, kumakain ka pero wala ka dun sa zone. You are not living the moment. Kumbaga, wala. Kumain ka lang para mabusog, no? So, ang ginagawa nila, ang mga habits na binubuo nila is, aamoy mo yung food mo. Parang, i-enjoy mo yung lasa, no? As in, nanamnamin mo talaga, walang distractions, focus ka lang dun sa kinakain mo, no? Parang dadamihin mo yung texture ng kinakain mo, no? Yung lasa niya, as in living the moment talaga. I-enjoy mo yung moment na nandun ka. Actually, isa sa mga living the moment na dapat nating ginagawa ulit sa panahon ngayon, pag nanonood ng concert, no? Kapag nanonood kasi ng concert, dati as in, manonood ka lang, enjoyin mo, kakanta ka, sasabay ka, minsan naiiyak ka pa dahil sobrang natatouch ka nung kanta, no? Ngayon kasi, pag nag-concert, labas cellphone, video, no? Halos lahat ng tao ganun na yung ginagawa eh. Mapapanood mo naman sa YouTube yun eh, or mapapanood mo naman yun sa mga ibang nag-upload eh, ng same video na kinuha mo. Pero yung moment na yun kasi, hindi na mauulit-uli yun, no? Parang hangga't nandun ka sa moment na yun, enjoyin mo na. Kumbaga, namnamin mo yung ambience na maraming tao na sumasabay kayo sa kanta, namnamin mo yung kinakantahan ka personally ng idol mo na artist, no? Na nakikinig ka sa kanta niya, feel the moment. So kanina, ganun din yung ginawa ko habang naglalakad ako, nagja-jogging ako, sabi ko, wala mo ng headset. Feel ko yung moment na to. Papakiramdaman ko yung shoes na suot ko, no? Yung texture nung tinatakbuhan ko, no, na asfalto, semento, mabuhangin, madamo. Yung amoy mo yung hangin na medyo amoy dagat kasi medyo malapit kami sa dagat dito, no? Parang salty smell siya. Yung mga tunog ng mga puno, yung alam mo yung tunog ng dahon kapag hinahangin, mga humuhuning ibon, mga sasakyan na dumadaan. Tapos habang feel ko yung moment, habang naglalakad ako at nagja-jogging ako, nakaka-declutter pala siya ng utak. Kumbaga parang mas nararamdaman ko na alive ako, na parang
parang alam mo yung, eto, binigyan na uli ako ng araw, another day ni God para ganapan ko, para aksyonan ko kung ano mang dumating or ano mang makasalamuha ko ngayong araw na to, gaganapan ko to dahil pinagkalooban na naman ako ni Lord ng another day. No? So, ang sarap pala sa feeling ng ninanamnam mo yung mga bagay na as a moment na yon, no? Kasi hindi na mauulit yung ganun eh. No, though pwede akong bumalik uli doon, pwede akong tumakbo uli doon, no? Pero yung amoy, baka mamaya eh, kunyari tulad niya, magsa-summer na dito. Siyempre, mag-iiba na yung ihip ng hangin, mag-iiba na rin yung amoy. 'Di ba? Yung hangin na malamig sa balat, magbabago na rin yung ano, yung temperature. So, kumbaga hindi na siya mauulit-ulit eh. No? Pwede kong ulitin yung pagtakbo. Pero that very same moment na na-experience ko, nung nandun ako sa moment na yon, it's never gonna be the same. Same thing kapag nagpupunta rin tayo sa mga family gatherings or na pupunta tayo sa mga reunion, pupunta tayo sa mga lugar na hindi natin madalas mapuntahan, no? Okay lang mag-picture-picture for the memories, okay lang yung mag-video-video ka for the memories. Pero yung wala ka nang ginawa kundi mag-picture at mag-video buong araw hanggang nakauwi ka na hindi mo na indulge yung moment, yung presence, yung binigay sa ni Lord ng pagkakataon na nandun ka para bukod sa memories, no? Maramdaman mo yung gift niya na dinala ka sa ganung lugar, dinala ka sa ganung situation for you to feel better, for you to smell the fresh air, for you to hear the singing of the birds, or makita ka ng sea of clouds, or marinig mo yung tunog ng alon, or mahampas ka ng alon, or maramdaman mo yung init ng tubig ng dagat, whatever it is, no? Mas maganda kung detach tayo sa distractions and ramdamin natin yung moment na nandun tayo. Yun yung isa sa habit na binibuild ko, no? As much as possible, gagamitin ko lang yung phone ko kapag may kailangan akong kausapin or may importante akong kailangan gawin. Other than that, yung doom scrolling, yung pag nabagot ka, scroll ka lang, iniiwasan ko na siya. Kasi in the past few weeks, puro ganun yung ginagawa ko eh, lalo nung eto, may gera, no? So, most of the time, nasa loob lang kami ng bahay. Nag-doom scroll na naman ako, hindi ko na malayan na 2 oras na yung nakalipas, scroll lang ako, 3 oras na nakalipas, scroll lang ako. Parang nasasayangan ako sa oras na, alam mo yon, nasasayangan ako sa day na pinagkaloob sa akin ni God. No, na hinihiling ko sa kanya na, Lord, bigyan mo ako ng productive na araw. Lord, bigyan mo ako ng araw na full of opportunities na, alam mo yun, mag-grow, makakapagbigay ng growth sa akin, no? Or parang makakapagpabago ng ikot ng mundo ko. Binibigyan niya ako, pero kung ang ginagawa ko lang naman, nag-scroll sa Facebook. So, parang sinasayang ko lang yung gift niya. No? So, yun, ang binibuild kong habit is less distractions. Yung phone, hawakan ko lang yan kapag may kakausapin ako. No, kaya minsan yung mga tropa, hindi ko agad nare-replyan, no, dahil madalas ko lang siyang hawakan pagka may kakausapin ako. Pero pag ako yung kinakausap nun, nakikita ko na lang siya kapag hinawakan ko na lang uli yung phone. Yun. Pero ang naiisip ko naman ngayon na gusto kong gumawa ng mga YouTube shorts, yung mga mag-post sa reels ng mga gantong video natin, no? Medyo magiging active tayo sa mga social media platforms natin. Tingnan natin ang mga mangyayari sa susunod na araw. Pero gusto ko lang siyang gawin kapag raratrat ako. Other than that, kapag manonood lang ako ng kung ano-anong reels, nakakainganyo kasi, kumbaga parang nakaka-hook mag-scroll ng gano'n, manood ng reels, no? So, iiwasan natin yung gano'ng habit. Kapag kumakain din, no, madalas naghahanap ako ng papanoorin. Ta-try ko rin siya na, alam mo yun, namnamin yung pagkain. Kung yung mga food ko naman na pang-diet ko lang, okay naman siguro yun kasi wala naman lasa yun, di ba? Dahon, tsaka pinakulo ang manok. Ano ba naman malanamnam ko doon? So, pero pagka kunyari bumibili ako ng pagkain sa labas or kumakain sa labas, no, ano ko siya, pa-practice ko yung sarili ko na
namnamin yung moment 'no, lasahan yung moment. Actually nabi-build ko na yung habit ko na maaga gumising, eh. Ito mai-share ko lang din. According dun sa mga nababasa ko, napapanood ko, yung mga highly successful na tao, eh, maaga gumising. 3:00 ng madaling araw, gising na sila. 4:00 ng madaling araw, gising na sila. Tapos yung 5 AM to 7 AM, yun yung golden time nila. Kumbaga yun yung oras na para sa kanila lang, 'no? Magwo-workout sila, yun nga yung tulad na sabi ko, magjo-jogging ka, magwo-walking ka, nananamnamin mo yung moment, magiging present ka at the moment. Kumbaga ibibigay mo yung oras na yun, 5 AM to 7 AM sa sarili mo. Magbabasa ka ng libro, magme-meditate ka, 'no? Yun yung natutunan ko sa mga pinapanood ko at nababasa ko, 'no? Parang may iisa silang ano, eh, iisa yung pattern ng behavior nila. Maaga sila gumising lagi. Parang 3:00 pa lang ng hapon, ng madaling araw, gising na sila, 'no? So, yun yung ginagawa natin. Ngayon medyo mga 12:00 ng gabi ako nagigising, eh, 1:00 ng gabi. Eh, a-adjust pa rin natin. Pagdating kasi ng 5:00 inaantok na ako. So, yun, titiisin natin today, medyo i-a-adjust natin yung tulog para maging habit na natin siya. 'Pag araw-araw natin ginagawa, eventually magiging habit na natin yun, eh, 'no? Kailangan lang din ng mag-build ng momentum para ayun, magtuloy-tuloy din siya. So, ayun, yun din. And speaking of, balik tayo sa topic natin na living the moment, ah, ang dami kasing distraction sa mundo, sa totoo lang. Lalo kapagka may gusto kang gawin, kunyari gusto mo magpayaman, gusto mo magkaroon ng maraming-maraming pera. Parang ang daming ways 'no, ang daming option sa social media kung paano kumita, ang daming kung ano-ano videos na napapanood mo sa YouTube, ang daming mga guru, mga tutorial, may mga method sila kung paano kumita ng malaki, paano pumaldo. Nakaka-overwhelm 'yun guys, sa totoo lang. So, sobrang daming info na pumapasok sa utak mo, eventually wala kang masisimulan. Siguro hahanapin mo lang talaga yung trip mong yung gustong-gusto mong gawin in the long run 'no, yung trip na trip mong gawin. Kasi, oo, sabihin natin yung gan'tong method, kikita ka nga ng pera 'no, pero, ah, kunyari negosyo, hindi ka naman kikita diyan kinabukasan, eh. Hindi ka naman kikita diyan after 1 week, hindi ka kikita diyan after 1 month. Minsan it takes years talaga para masabi mo na may revenue ka na maayos-ayos 'no. So kung hindi mo kayang i-sustain yung kung hindi mo kayang i-endure yung pain ng 1 year, hindi mo siya kayang ma-sustain in the next 2, 3, 4, 5 years 'no. So kaya pipiliin mo talaga yung game mo na trip mo talagang gawin. Ah, what I mean is the business na trip mong gawin. Halimbawa ang trip mo, mahilig ka sa kotse, magnegosyo ka ng car related, kung ano yung, trip mong gawin 'no, na kahit umulan, kahit mapagod ka, mapuyat ka, kahit kumita ka o hindi, andun pa rin yung enthusiasm mo sa ginagawa mo 'no. Yun din yung inaaral natin ngayon, hinahanap natin ngayon 'no. Ah, lalo lalo pagdating sa business, according sa mga napapanood ko. Actually wala pa akong idea talaga guys kasi hindi pa naman nakakapagnegosyo 'no, wala pa naman akong binubuong negosyo pa, wala pa. But sooner or later bubuo tayo ng business 'no, yun yung isa kong goal sa buhay ko na makabuo ng business 'no. Um, okey naman yung kitaan kapagka mga side hustle, um, mga skilled, paano ko ba, skilled income, yun. Though yung skilled income is okey naman, pero kasi, may yung competition, paano ko ba masasabi? Yung competition malaki din. Kumbaga ang masasabi ko, ako kunyari sa video editing tsaka sa digital marketing, masasabi ko na kaya ko mag-control ng flow, ng engagement, kaya kong gumawa ng videos na makaka-engage sa mga produkto na mga nasa Amazon, mga nasa e-commerce platform or kahit yung mga maliliit na shops diyan, gagawan natin ng video kunyari para ma-promote yung product nila at magkaroon sila ng maraming customers 'no. Confident naman ako sa skills ko na kaya ko talagang makipag-compete sa mga magagaling. Pero siyempre, parang ano, eh, paano ko ba masasabi, parang hindi ako satisfied pa sa gano'n na ginagawa ko lang din 'no. Though
may kita na maganda, oo. Pero hindi pa ako totally satisfied. Kumbaga gusto ko pa rin bumuo ng something na akin talaga, 'no? Yun nga yung business, 'no? Gusto kong bumuo ng business. So, aaralin natin 'yan, paano magpatakbo ng negosyo, aaralan natin yan paano magsimula ng negosyo, 'no, unti-unti, 'no? Aralin natin siya. At least yun masasabi ko na akin talaga yun, binuo ko yun, 'no? Kung lumago siya, o 'no, in the next few years, 5 years, 'no, as in lumaki talaga yung negosyo, yun yung isa sa mga bagay na magiging proud din ako na masasabi ko na, "Hindi, akin 'to, napalago ko 'to," 'no? Yun yung difference lang na nakikita ko sa skill-based income versus sa pagbuo ng negosyo. So, bubuuin ko yung negosyo sa tingin ko hindi para kumita, 'no, kasi kaya ko naman kumita dito sa skill ko, eh. Bubuuin ko yung negosyo dahil gusto ko siyang palaguin, dahil gusto ko siyang sumikat, gusto ko siyang lumaki, 'no, gusto ko magbigay ng value sa tao, 'no. Siguro yun talagang ano talaga, hindi hindi talaga dapat income ang habol mo pagdating sa negosyo. Kusa na lang sigurong darating yun kapagka sobrang lupit na ng value na binibigay mo sa mga tao, 'no? Ayun lang naman, 'no, sana nga, 'no, malapit na siya. May mga ina-adjust lang tayo sa buhay natin, may mga inaaral din tayo na habits, may mga binabago tayo sa routine natin, 'no? Feeling ko yun talagang magiging key point dun para masimulan ko siya at para ma-execute ko ng malupit. Kailangan ko ng ano, kailangan kong baguhin talaga yung habits ko, 'no? Dito kasi nagiging ano kasi ako, eh, nagiging reluctant ako sa mga bagay-bagay lalo ngayon nandito ako. Siyempre komportable ako, may bahay akong tinitirahan, 'no, may maganda akong kamang tinutulugan, yung area na tinitirhan ko, eh, safe naman kahit anong oras ako lumabas wala akong problema na may masamang mangyayari sa akin. So, parang nagiging kampante ako, parang nagiging kuntento ako sa gano'n na lang, which is yun yung pumipigil sa growth ko, eh. So, yun sa mga susunod na araw lalabas talaga tayo sa comfort zone natin, may mga babaguhin tayo, may mga bagay tayo na gagawin na mahihirapan tayo, 'no? Pero 100% sure din ako na makakatulong talaga yun sa growth natin. Feeling ko yun naman talaga, eh, tatapangan mo lang, 'no? Sabi nga nung kahapon, may ano lang kami, mga kababata ko dati, tamang video call kami, 'no? May isa kaming tropa na ano talaga, pumaldo talaga, as in sumakses talaga, ano. Isa sa naging advice niya is tapangan lang daw. Parang wag ka lang matatakot. Kunyari meron kang gustong gawin, execute mo na agad, wag ka ng matakot, parang gano'n. Parang gano'n yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya kagabi na baka yun talaga yung pumipigil, yung fear, 'no? Yung fear talaga yung pumipigil para ma-execute mo yung mga bagay na gusto mong gawin. So yun, aaralin natin 'yan, step by step siguro. Marami naman tayong sinusundan na ano, eh, marami naman tayong pinapanood na, mga videos, marami naman tayong mga binabasang libro, 'no? Tsaka may mga habits na rin tayo na binabago natin, 'no? May mga lumang kaugalian na rin tayo na ina-uninstall natin, tinatanggal natin sa utak natin, pinapalitan natin ng bago. Nakuha ko yung idea na yan pala guys. Ang layo na ng topic natin 'no, pero anyways 'no, nakuha ko yung idea na yan sa pinapanood ko din na podcast kay, MJ Aguilar tsaka kay Ato 'no, yung 4 stages ng kamalayan ng tao. Kumbaga yung transformation, kung paano nagta-transform yung isang tao from nobody to somebody, 'no? Unang-una daw kasi yung culturescape, eh. So yung culturescape, 'yan pag-uusapan natin ngayon 'yan, culturescape. Dami nating topic 'no, tuloy-tuloy lang natin 'to. Yung culturescape, ayun yung mindset mo, ayun yung kinalakihan mong mindset. Nung bata ka kung ano yung tinuturo sa'yo ng magulang mo, kung ano yung na-adapt mo sa environment mo, yun yung magiging mindset mo na, "Nak, hindi natin pinupulot yang pera. Nak, mahirap lang tayo. Nak, wala tayong pera. Nak, magtiis ka muna." Parang gano'n. So, habang bata ka, nalilimit yung beliefs mo na, "Okey, kailangan tight ako sa pera, hindi pala basta-basta napupulot ng pera. Wala kaming pera." Gano'n. Yun yung nabubuo na mindset mo nung bata ka pero hindi kumbaga
nabuo lang siya dahil ayun yung environment mo, ayun yung naririnig mo, ayun yung everyday na nako-consume ng utak mo. Yun yung culturescape, kung paano ka lumaki. Ang hirap lang kasi dun sa culturescape, yung method kasi kunyari nung unang panahon, sabihin natin 80s, 70s, 80s, 90s, gano'n. Mag-aral ka na mabuti, magkaroon ka ng magandang grades, no? Galingan mo sa pag-aaral mo. Pag may maganda kang grades, makakapagtapos ka with honor, parang gano'n. Tapos makakahanap ka ng work, ng trabaho, hanggang sa kikita ka ng malaki kapag ka naging manager ka na or na-promote ka na. Nung panahon siguro dati, oo, nagwo-work yun, no? Na trabaho ka lang ng isang trabaho, makakabili ka na ng bahay, makakabili ka na ng kotse. Trabaho ka lang, just one job, no? Yun yung panahon dati. Kasi mura pa yung bilihin, maganda pa yung pasahod, no? Tsaka hindi pa crowded yung lugar, no? Effective siya dati. Oo, yun yung method na kinalakihan ng mga magulang natin, ng mga lolo-lola natin. Effective siya dati. Tapos ang sumunod naman nun, ayun yung mga 70s, 80s. Nung mga bandang 90s na, mag-aaral ka na mabuti, gumraduate ka, kumuha ka ng diploma, magtrabaho ka sa abroad, no? So, yun yung naging effective nung 90s. Which is totoo naman, ang daming pumaldo na nag-Saudi, na nag-Japan, na nag-US nung 90s. As in, ano talaga, pumaldo talaga. Isipin mo, kung yung trabaho mo na nasa Pinas ka, afford mo yung isang job mo na managerial position, afford mo bumili ng sasakyan at ng kotse. What more kung sa ibang bansa mo siya ginagawa? What more kung dollars yung pumapasok sa'yo na pera? 'Di ba? So times 3, times 4, times 5 pa yung kikitain mo, no? As in, trabaho ka lang talaga. Afford mo na lahat, no? Nung pumasok yung 2000, though ganun pa rin naman siya, sustainable pa rin naman yung pagtatrabaho. Pero andun na yung moment na kailangan mo na ng medyo may side hustle ka na, no? Kailangan medyo may racket ka na sa on the side o di kaya mag-start ka na ng business, ganun. Hanggang tuloy-tuloy siya bago mag-pandemic eh, feeling ko. Nung after na ng pandemic, 'di ba? Nung natigil yung mundo na ilang taon din. After nun, may bagong sistema na naman na umikot, no? Kumbaga yung panahon na yun, syempre after ng pandemic, tumaas yung mga bilihin, 'di ba? Yung mga trabaho eh hindi na, kumbaga maraming nawalan ng trabaho. Hindi na effective yung pagtatrabaho lang ng isang work para makabuhay ka ng family, makabili ka ng kotse, makabili ka ng bahay. May mga method na tulad ng pagba-vlog, pagko-content creation, pagda-dropshipping, marami na naging method online para kumita ng pera. At yun, sobrang dami rin naman ng proof na marami talagang pumaldo. Josh Mojica, for example, di ba? Yun yung mga sikong, kunyari, di ba? Yung mga Giyong, yan, yung mga nag-content creator, yung mga humasel nung mga panahon na yun. Though, hindi nagtrabaho yung mga yun eh. Pero pumaldo sila. So, ibig sabihin, may ibang method para pumaldo ka other than working. Pero yung kasi yung nakagisnan na mga magulang natin, yun din yung pina-feed sa utak natin. No? Kaya yung iba, hirap pa rin hanggang ngayon. So, yun yung culturescape na sinasabi. Kung paano ka i-breed ng magulang mo or ng environment mo nung maliit ka. Ang haba, no? Ang haba ng topic natin sa culturescape. Pangalawa, awakening. So, ayan. Kung andun ka na sa stage of awakening, ayun yung nagtatanong ka na parang, teka lang, etong sila Josh Mojica, sila Kong, sila Gioong, hindi naman nagtrabaho to eh sa ibang bansa, pero nagkapera, pumaldo. 'Di ba? Anong ginawa nitong mga to? Anong method yung pinaggagawa nila? Bakit ganto? Bakit ganyan? Bakit nag-work sa kanila? Eh, samantalang ako, hardworking ako, nag-OT pa ako, pero eto lang yung na-achieve ko. Ayun yung moment na awakening na sinasabi. Parang nagtatanong ka na, no? Nag-e-explore ka na ng mga options. Kumbaga parang naghahanap ka na ng ibang method
no? Naghahanap ka na ng ibang method, nagkakaroon ka na ng mga idea. Yun yung awakening. Yun yung namumulat na yung mata mo na, okay, hindi lang pala sa pagtatrabaho ang solusyon para maging successful sa buhay. Yun yung awakening. Yung pangatlo is, ang tawag doon, reprogramming. Yan, reprogramming. So since may awaken ka na, nagtatanong ka na, nagque-question ka na, ngayon, yung reprogramming, eto na yung moment na natututo ka na, no? Nalalaman mo na yung mga method na effective pala kaysa dun sa method na kinalakihan mo, na kinasanayan mo. So ang ginagawa mo ngayon, ina-uninstall mo na yung dating paniniwala, nag-i-install ka na ng bagong paniniwala at bagong method sa sarili mo. Kaya may mga tao nga na tulad nga ng ginagawa natin, nagbi-build tayo ng habits, no? Gumigising tayo na maaga, nagbibigay tayo ng oras sa sarili natin, nagme-meditate tayo, nagbabasa tayo ng libro, nag-aaral tayo ng panibagong skills, marami tayong inaaral dahil yun yung yun yung method na ginagawa natin nung na-awaken tayo. Kailangan natin tanggalin ang dating paniniwala, kailangan nating uninstall yung dating habit, papalitan natin siya ng bago, no? Kumbaga ita-transform na natin, magre-reprogram tayo, no? Magso-software update tayo sa sarili natin. Ayun yung reprogramming. Though yung reprogramming moment, feeling ko andito pa tayo ngayon no? Kasi marami pa tayong sinusubukang method, may mga A/B test pa tayo, may mga trial and error pa tayo, no? Pero alam mo yun, naniniwala andun, nabuo na rin kasi yung belief ko doon na okay lang kung hindi ako mag-succeed sa ginagawa ko na ganito. Importante ginawa ko yung best ko at may natutunan ako. Yun, laging yung failure tinitignan ko na siya as learning curve, no? Kailangan, parang naisip ko ba sumablay? Shit, yun nangyari. Kailangan mangyari yan. Kasi, hindi, kumbaga yun yung magiging stepping stone mo papunta sa success Malalaman mo kung ano yung flaws mo Babaguhin mo siya, 'di ba? Malalaman mo kung ano yung downside ng ginagawa mo, maaayos mo siya, magagawa mo siya ng panibagong diskarte, no? And then yung pang-apat, yun yung gusto nating abutin. Yun yung limitless, no? Yung limitless, wala pa akong idea, pero according sa mga naririnig ko, sa mga napapanood ko, yung limitless, ayun yung nandun ka na sa point na para ka ng may diamond hands, para ka ng may hand of Midas. Lahat ng hawakan mo nagiging ginto. Yung flow ng energy mo, yung pagkatao mo, yung lahat ng ginagawa mo, nag-a-attract na siya ng kung nag-a-attract siya ng love, nag-a-attract siya ng pera, nag-a-attract siya ng wealth, nag-a-attract siya ng above, nag-a-attract siya ng limitless ka na. Kumbaga hindi ka na nalilimitahan sa lahat ng ginagawa mo, nag-a-attract ka na lang ng nag-a-attract ng ginagawa mo lang yung dapat mong gawin, no? Na hindi mo na pinipilit, na hindi mo na pinupush, na hindi mo na gina-grindset mindset, di ka na humahasel. Kasi sa totoo lang yung grindset mindset, oo, kailangan mo talagang gumrind. Kasi hindi ka naman, wala namang mangyari sa'yo kung nakahiga ka lang Gagalawan mo talaga siya. Pero yung focus ka lang doon na grindset mindset na walang emosyon, na parang, hindi, cold ako. Tirahin ko to, ratratin ko to, parang ganun. Makukuha mo siya, kaso parang makukuha mo siya ng pilit. In a way na pilit, no? Yung limitless kasi, prepared ka na sa lahat ng bagay, prepared ka na sa success, prepared ka na sa luck, no? Kumbaga, pag dumating sa'yo yung isang bagay, kayang-kaya mo na siyang i-handle. Yun yung gusto nating marating. Yung limitless na yun. Etong 4 stages ng kamalayan, natutunan ko to dun sa pinapanood ko nga na podcast, tsaka kay Ras Suson. Tinuturo niya to sa 5D world. Sa malalim to guys, no? Malalim to. Maganda talaga kung meron tayong parang video na pagbabasihan. Pero yun yung 5-dimensional world talaga. It's about self-transformation and then the rest ma-attract mo na lang siya. No? You need to become that person para ma-attract mo siya. No? Hindi mo siya pipilitin. No? Hindi mo siya gagamitan ng dahas. No? Ia-attract mo siya. May gagawin ka na sistema sa katawan mo.
at kusa na siyang papasok sa'yo, kusa na siyang darating, kusa na lang siyang didikit sa'yo, no? Kung ano man yung ina-attract mo. So, ayun, no? Napakagandang topic nung guys, sa totoo lang. Lagi kong pinapakinggan yun, lagi kong pinapanood dahil totoo kasi naman yung mga pinapanood ko, mga nangyari naman sa kanila, totoo naman nag-transform naman sila, si RDR, Chinkitan, si ba to? Si Migs Flores, Rasuson, MJ Lo, basta marami akong pinapanood na pumaldo talaga, na nagbago talaga yung buhay nila dahil sa method na gano'n. So, ayun, ginagawa natin, ina-apply natin sa sarili natin, no? At sana sa mga susunod na linggo, weeks, no, days, yan, natin yan, ma-apply talaga natin hanggang maging limitless na tayo. So, ayun, yun lang muna guys, ang haba na ng topic natin, no? Nagsimula tayo sa living the moment hanggang napunta tayo sa antas ng kamalayan, no? Na nakakatawa lang kasi na i-transition ko lang siya talaga, na-segue ko lang talaga siya ng malupit dahil wala lang, ano na siya kumbaga dugtong na yun 'di ba? Yun na yung kasunod dun kaya mo transform yung sarili mo, kaya ka nagbi-build ng habits kasi gusto mo maging limitless. So, ayun lang. Thank you so much pala ulit sa pagsubaybay sa atin. Ngayon, medyo mahaba tong solo cast natin, no? Ganado tayo kasi dami nating pinaggagawa, naging active tayo, tumakbo tayo, naligo tayo, nagkape tayo, nagkumain tayo ng healthy, no? Kumbaga yung energy natin ay nag-uumapaw talaga. So, ayun, tuloy-tuloy lang natin yung ganito, nakakatuwa yung ganito. Gusto ko talaga maghanap ng guest. Hindi ko alam kung paano ako maghahanap ng guest. Try kong mamaya yung mga tropa natin, mga kababata natin, tayo, podcast tayo, no? Sana available sila, makapag-set up kami ng maayos para naman ma-share namin sa inyo. At sa mga tropa natin dyan, pakisubscribe na lang din. Kung ayaw nyo mag-subscribe, tulad ng sinasabi ko, walang problema. Pakishare na lang to sa mga tropa. Lodi, boss, amo, kamag-anak, mahal sa buhay, lahat ng pwede mong pag-sharean sa tingin mo makaka-relate sa gantong video, sa gantong topic. Si Chavez nga pala ulit. See you sa mga susunod nating videos.